What's up mga sir? Ayan, another day na pauwi tayo sa office. Kamusta naman ang sports bike sa traffic? Ayan, malalaman natin, share ko sa inyo. Sa mga nagtatanong sir, may mga nagme-message sa akin, ano daw ang height ko? Well, di naman tayo matangkad, around 5'5 lang tayo. And yes, tip to tayo kay RC. Kasi medyo mataas to eh. Alam mo naman ng mga KTM, may kataasan ng mga motor nila, di ba? Yung iba kasi na-intimidate lang eh. Pero hindi naman siya worse na talagang mataas na parang akala mo eh mahirap na ipan-daily. Hindi eh. Ate mo, 5 ano ako, 5'5". Pinande-daily ko, ayan araw-araw. Kaya naman. Sub-sub pa to ano to, sports bike na sub-sub, hindi yung sport touring. Yuko. Given siyempre sa umpisa medyo mahirap. Siyempre struggle ka sa umpisa. Actually lahat naman ng motor pag bago, first time mong nahawakan, maninibago ka, di ba? Magkakaiba kasi handling niyan eh. Pero sa sports bike kasi talagang may struggle talaga. Iba kasi ito kasi pinakamahirap na handling eh sa lahat ng motor. Sports bike yung parang pinaka uncomfortable kumbaga. Pero masasabi ko lang dyan guys, mga sir, sanayan lang din kasi. Ako parang hindi na ako, parang pag at home ka na doon sa isang bagay, alam mo yun, pag at home ka yung feeling mo ay at home, kahit ano pa yan, kahit relax, kahit nakakangawit, kung yung katawan mo doon nasanay, wala eh, parang wala lang din eh. Ako 8 years na tayong nagmomotor, tapos yung 8 years ko na yon is lahat sports bike. Ito lang ang dinadala ko mula noon, so wala tayong ibang dinala. Ito na yung nakagisnan ko. Ito na yung nakagisnan natin na dito tayo natuto, dito tayo na naging veterano. Nakaka-ride ako ng ibang motor tulad ng scooter, ganun, pero hindi akin. Kumbaga, na-try, ganyan, na-test ride, ganun, yung ganun lang. Pero literally, yung pagmumotor ko ng 8 years, daily, papasok sa office, pauwi, pang-ride, ganitong klaseng motor. Sa hindi nakakaalam, yung first motorcycle ko is a CBR 150R Honda. So sports bike din yun, pero sport touring siya, hindi tulad nito na sub-sub. So tas yung second bike ko, eto na, nagpalit tayo sa higher CC. Kinuha natin is yung totoong sports bike, hindi na sports touring. So ayun, ngayon tetesin natin ano bang share ko sa inyo, ano bang feeling ng pinande-daily to. Sa umpisa struggle, ngawit, ayan, sa baguhan mahirapan kang i-handle kasi ano siya mabilis siyang matumba. Literal kasi nakasubsob ka eh. Mailin mo lang yan magkamali ka lang ng preno dito na nakaliko masyado yung manibela, parang siya tutumba eh. Kaya pero pag sanay ka na, wala, hindi naman siya literal na gano'n na tutumba naman lagi. Kumbaga yung handling niya is iba kasi sa
scooter tsaka sa sports touring, sa naked, na walang weight yung handlebar kasi parang nakapatong lang yung kamay mo doon, di ba? Ganun sa naked tsaka sa mga scooter, di ba? Parang nakapatong lang yung kamay mo, tapos nililiko-liko mo. Walang weight. Ito kasi, yung mga ganito, nakatungo ka, nilalagyan mo ng weight yung handlebar. So, definitely, may factor yan na parang medyo gewang kasi may weight ka eh. So, kailangan balance yung ano mo, yung weight distribution mo sa left and right. Pagka ganitong mabagal na traffic, hindi pwedeng binibigat ang moto, itong right, matutumba ka. Kaya, pag ganitong traffic, guys, ang ginagawa ko, hindi pwedeng lagyan mo ng weight yung ng sobra yung right or yung left kasi dun siya maglilin, di ba? So, dapat balanse sa low speed. Iba kasi yung high speed tsaka low speed magkaiba sila ng handling. Mas madali yung high speed Madali yung high speed kasi hindi ka naman bumabalanse ron Tatayo talaga yung motor kasi mabilis ka Yung low speed yung challenge niya. Ayan tulad ng mga ganito. Low speed. Tapos sisingit ka. Yun yung challenge sa sports bike. Pag mga low speed ka sa sports bike, huwag mong lalagyan ng weight masyado yung handlebar. Yan. Sumisingit ka, mabagal low speed. Medyo yung pag-lean mo, bawas-bawasan mo. Medyo umangat-angat ka ng konti para yung weight sa handlebar mabawasan. Well, alam naman natin na ginawa tong mga sports bike sa track. Long ride, track, ganyan, dire-diretso. Siyempre, kahit sabihin mong ginawa to para sa track, street legal to Kumbaga, hindi to ginawa purely for track. Kumbaga, nilagyan to ng side mirror, nilagyan to ng headlight kasi street legal to. So, pwede siya ipan daily. Ibig sabihin. So, magagamit mo rin siya sa traffic, di ba? Kasi street legal So, yun yung challenge dito sa mga ganitong klaseng motor. Bago ayan yung mga ganito. Singitan. Sisikip. Yan yung mahirap sa kanya. Pero pag sanay ka na, wala na yan sa'yo. Parang scooter na lang. Yung pagiging sports bike rider, yan hindi yan by yung natipuhan mo lang, naangasan ka lang doon sa nakita mo, gusto ko rin ganyan. May mga bumibili ng sports bike, 3 buwan, 6 na buwan, binebenta na brand new nabili, tapos pagkatapos ng 3 buwan, 6 na buwan, nung naramdaman na, ayaw na. So, ibig sabihin, hindi talaga sports bike gusto mo. Gusto mo lang itry. Dapat disidido ka dito Wow. Ayan diba? Sipin mo yan. Sisingit ka dyan, sub-sub. Tapos tipto ka pa. Grabe ayan singit mode sa RC390 sanayan lang talaga mga sir. Meron ako nakikita sa mga FB, parang 2 buwan pa lang kakabili ng sports bike. 1 buwan binebenta na di ba? Grabe, sayang yung motor kasi nahirapan, parang ayaw na. Ang advantage ko dito mga sir, kasi never akong nagkaroon ng scooter never akong bumili ng scooter sa loob ng 8 taon kung pagmamotor. 2017 ako simulan nagmotor so 8 years na. Never akong bumili ng scooter o nagtangkang bumili.
Kaya ayoko mag-scooter eh. Kasi once na nag-scooter ako, makukumpara ko yung pagka-relax. Magkakaroon na ako ng tulad ng iba, yung ay dito relax, ito sakit sa likod. Nakukumpara ko na kasi naranasan ko magkano scooter eh. Kaya yun yung rason ko bakit di ako bumibili ng scooter. Ba masanay ako dun eh. Tapos ayawan ko na to sports bike palatik tayo eh. Ayoko kasi na yung motor ko pinangra-ride ko lang. Gusto ko pinande-daily ko rin siya. Saka iba to guys sa scooter. Hindi ito yung kung ano yung ginagawa mo sa scooter, binawasiwas mo sa sa kalsada kasi sobrang light, ang nipis, daling isingit. Kumbaga confident ka pag sa scooter eh. Dito kasi medyo mag-iiba yung riding style mo. Medyo magkakaroon ka ng konting doubt. Parang pag upo mo kasi di tulad ng scooter eh. Parang aggressive position eh. Teka, mapapaisip ka eh. Iba na to ah. Totohanan na to ah. Talagang ano eh, aggressive riding style eh. Sa scooter medyo ano ka pa eh, relax ka pa eh. Malayo dito kasi may kaopisina ako naka Aerox eh. Sinakyan ko yung Aerox, napangiti ako eh. Parang sarap, masarap to ah. Parang gusto ko nang paandarin eh. Although sinakyan ko lang naman, hindi ko pinaandar. Kumbaga ngiti yung ano sa isip, sa ano ko eh, mukha ko eh, ngiti agad eh. Kasi di ba from galing ka dito tapos biglang ganun yung mauupuan mo, uy. Parang ano to ah. Sarap to ah. Dito hindi sa RC. Pag upo mo dito, mapapaisip ka, kaya ko ba to? Kunyari galing ka ng Aerox. Yan, ginaganyan-ganyan mo ako. Hindi mo yan magagawa dito. Unang-una, ang turning radius nito maliit. Kaya pag ikaw hindi kasya, ganyan, hindi mo maliliko to basta-basta na parang sisingit ka bigla na pasok ka kagad. Hindi, yung radius nito maliit. Iba yung usapan pag pinande-daily mo tsaka pinaglo-long ride mo. Madali pag mabilis eh. Kasi tatayo ka dyan basta umaandar ka eh. Yung ganito ang mahirap. Andito yung totoong thrill, challenge. Ayan oh. Sa mga nagbabalak bumili ng RC200, RC390, tuloy nyo yan, kayang-kaya nyo. Baga, sanayan lang talaga. Yun ang bottom line. Walang bagay na mahirap sa'yo habang buhay. Pag ginagawa mo yan araw-araw, kung matagal mo nang ginagawa, masasanay ka na rin dyan. Yun lang. So syempre lahat naman ng gawin natin sa umpisa may struggle sa lahat naman ng bagay. Pero once na lagi mo lang ginagawa, normal na lang sa'yo eh. So ayan, bili na kayo ng RC. Hanggang dito na mga sir. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. Leave a like. Happy long weekend sa lahat. Peace out.